Jesus' name. Amen po sa Lord. Hallelujah. Palapakan natin Diyos mga minamahal. So first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God and the rest of our Savior. And give double honor and respect to the beloved parents in the Lord. And always remembering and cherishing the blessed preaching, teaching beloved Rebel Pastor, Almeida, and Prophet of loving God. And also beloved Son Pastor Lecon Almeida and all the blood. And greetings to the whole blessed Almeida family. And again to my beloved family, to all of you, Response Christ, and sa lahat ng webcast viewer namin, and especially po to our very own beloved visitors. We're here today. Salamat. Palapakan natin yung Panginoon. We're so glad you'll be there, beloved Colonel, retired PNP Colonel Tirso Escobar, and beloved Doc Samuel from the MMTF, the founder po sa ating mga co-workers, beloved Baron Luil, Brother Romil. Salamat po sa iyong pabisita. So, alam mo, mga minamahal, wala nang pinaka-important sa tao. Sabi ko nga sa kanila kahapon, the greatest matter, importance, and urgency is the salvation of any individual. Wala ang pinaka-very important matter at saka very urgent, kundi ang kaligtasan ng bawat tao. So, salamat. We hear the testimony to us na talaga, this is the right time. Sabi ng Biblia, sa Biblia may sa bawat oras ka mayroong kapanahunan. Amen? In every season, there is a purpose under heaven. May purpose ang Diyos sa bawat kapanahunan. So, sabi nga ni Colonel, not only baka this is personal. This is our decision to accept the Lord and to be baptized in Jesus' name for the forgiveness of our sins. Hindi dahil tatakbo siya sa politiko. But of course, that is the way of the Lord. We are here just, that is the great purpose of our loving God. Nga una-una, dahil natakbo ka lang, mapatulong sa ating participants. Pero especially, you met the Lord. Yun ang pinaka-importante sa atin, yung kaligtasan, mga minamahal. Kaya don't forget, beloved brethren, i-share natin sa ating mga loved ones, sa ating mga relatives, sa ating mga friends, sa ating mga neighbors. Don't forget that day, no? Pinoy Workers Party List. No? Our representative natin, beloved retired PNP Colonel Tirso Escobar. Huwag mo kalimutan yan. Ilagay niyan sa baluta. Anong number yon? 122? 122 ang sa baluta po. Pinoy Workers Party List. Isulat niyo po yan, maminamahal. I-share niyo sa inyong mga loved ones, pamilya. Kaya hindi lang natin masyado na pakinggan ang advocacy ni beloved Colonel. Pero sabi niya, I want to help. Ang sa puso niya, he want to help the church, to help somebody. Kaya kung ang Kristiyano, maminamahal, ay talaga ganon. We must to forget ourselves and we must to live for others. Kalimutan ta sarili natin, mabuhay tayo para sa iba. Service to the other people. Kasi nag-start si Colonel, hindi lang masyado ininabaan ang kanyang salita. Sabi, hindi siya sanay magsalita sa maraming tao. Although he is a police officer. Nag-start sa buhay, walang-wala daw. May somebody help him. Na nakapag-skwila siya. Hanggang nakatapos skwila siya. Until naabot niya, napasok siya sa PNP. Nag-start siya sa PO1. Blessing ng Panginoon. Sabi niya, wala pa man ako sa Panginoon, beloved Kuya Andy. Pero the Lord be always be with me. Sinasamahan sa palagi namin. Sabi ko, that is the blessing from the Lord. Kasi the Lord seen your heart. Na so humble, dedicated, so helpful to other people. Kaya iba yung advocacy. Kaya nakita ng Panginoon. So that someday, dumating na ang kaligtasan sa kanilang mga buhay. Maminamahal. Ngayon, kuha siya ng lateral examination, nakapasar siya. From PO1, lumukso siya sa tiniente. Mamel, hanggang nag-retire siya sa Colonel. Grabe yung pagpapala. So sabi niya sa akin kahapon, Kuya, I have my own, may sweldo, may salary, may wife, may work, siya sa work. Mga anak ko, wala akong problema. So naging security guard siya dati before, di ba? Nag-start security guard lang. Kaya pinagpala tayo yung mga security guard. Sino yung mga security guard dito? Itaas yung kamay. Marami tayong mga security guard. Dati isang security guard lang. Kaya nagpundar siya ng agency, no? Nagkaroon siya ng security agency, tapos naging lecturer, naging training siya, tumuro siya sa mga security. Actually, sabi niya nga mag-start sana siya ng sikyo. Parang gano'n, parang sikyo party list ba? Pero hindi pinalad na deny, nga simpleng deny sa kumilik. Pero may nag-offer sa kanya, somebody offered to him
na dito ka na sa amin. Walang gasusin. So ito na, yung Pinoy Worker Party List. Pinagpala, mga minal. So, suportaran natin, tulungan natin po. Kasi dati may bus-bus po yan. Nakatino na itong beloved parents ng Lord, beloved children, lahat po. Kaya dito po yung ating beloved workers kasi kasama natin sila. Lalo na, sila po ay naging Kristiyano na. Kapatid na natin sa Panginoon. So, little by little, moving forward, dahan-dahan, hinay-hinay, ay tutubo tayo sa spiritual. Maunawaan natin what is the real purpose of life. What is why we need salvation in our life. So what is the purpose and good plan ng Diyos para sa ating buhay? Makita natin. Ngayon, di pa natin makikita yon. Pero ang Diyos nakita yung puso natin. How we serve Him, dandahan yon. Little by little, slowly by slowly. In the end, makita mong the great special purpose ng Diyos sa buhay natin. Pagpalain tayo at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Diyos. Mga minamahal, napaganda ng testify ng beloved Buddy Romil, matagal na kaming kapatiran, pero ngayon ko lang narinig yung testimony niya. Grabe. Tingnan mo yung mga testimony. Walang Kristiyano na nakilala mo ang Diyos una, grabe ng pagpapala. Ang totoong Kristiyano, dadanas ka muna ng pagsubok. Pagpapala una, naligtas tayo, napatawad yung sala natin, binago ang buhay natin, gumaling karamdaman, hindandahan. Naglilingkod tayo sa Diyos, pero time will come, darating na lilinisin tayo ng Diyos, subukin tayo ng Panginoon to taste our faith, kung gaano pa ang paglingkod natin, deeper and deeper, maunawaan natin ang paglingkod sa Diyos. May mga pagsubok, may mga pagpapala, may pagsubok. Ano na? That is the life of a Christian. Sometimes, praise the Lord, sometimes, hallelujah. Minsan may pagpapala, minsan may pagsubok. Pero, tandaan natin, huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Kasi lahat na ginagawa natin, nakikita ng Diyos po yun. Nakikita ng Diyos ang lahat ating ginagawa. Nakikita yan. Kaya sa Biblia, mabasa ang Biblia, lahat na naging great men in the Bible, naging heroes of faith, dumanas ng kahirapan. Si Job, si Moses, si Abraham, lahat. Si Pablo, lahat dito. Ang Biblia totoo, nagpatunay sa atin. Ano nakasulat dito, mangyari sa buhay natin. So, ang nangsulat dito, at yung mga great men, the Bible, mga heroes of faith, nangyari sa kanilang buhay, mangyari din sa atin. Totoo ang Biblia natin pinaglingkuran. Ang Diyos sa ating buhay. Nangyari sa ating beloved parents ng Lord, from the start of their life, grabe, tinawag sila. Overwhelming ang kagalakan nila, nangyari ng Ebanghelyo. Pero dumating sa punto, mag-start ng ministry, grabe, within 12 years, ilang taon ang pagsubok ng Panginoon sa ating mga pastor. Pero mayroon malaking plano pala. Kaya subukin ka muna. Ligligin ka muna ng Panginoon to test our faith, sincerity, and obedience, and faithfulness in serving Him. Kung gaano katatag ka. Gaano katatag. Nagpatuloy ating beloved parents in the Lord. Ngayon, kita ang bunga. We are the pros of the labor sacrifices and prayer sacrifices. Jesus mo ko said, international ministry. From the Philippines, abroad na. Kahit kinuha na siya ng Panginoon na sa langit, still nanatili ang kapangyarihan. Nanatili ang anointing, nanatili ang blessing. Dahil bakit pinatunayan ng Diyos minsanan pa na totoo sang Diyos na pinaglingkuran natin, hindi siya sinungaling. God is not a man who make a lie. He never failed one word of His promise. Gawin ng Diyos ang pangako niya. Kailan tayo nitibig? Sabi na Panginoon, I will never leave thee, forsake thee, I will never fail thee. I will go before you and He's always there. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. He never failed us. Basang sa atin lang, buo yung puso natin, paglingkuran natin ang Panginoon. The secret upang makuha natin ang blessing from the Lord. Paano tayo, how to succeed in God's eyes. Kailan malaman ito, how to succeed in the eyes of the Lord. Paano tayo maging successful, magmatagumpay sa paningin ng Diyos. Amen ba? Sabi dito, many people think prosperity, ang success came from their hands. Power. Ito hindi alam ng mga tao. Many people think prosperity and success of life come from
Hans power, influential people. Amen ba? As acquaintances, relentless desire to live ahead. Ang ibig sabihin, ang mga tao nag-iisip na ang prosperity at ang success sa buhay, makikita sa pagitan ng kamay, kapangyarihan ng kamay. Kaya, kayamanan, influential people. Acquaintances, parang kilala sila, makikilala sila. Relentless, walang awa na gumagawa, pumapatay. Relentless desire, patayin ko to, kinapin ko to para makuha ang kayamanan niya. Amen? To live ahead. Mga minamahal, ngunit hindi po yan ang turo ng Biblia. Sa Biblia may mabasa tayo, nga kunin natin in the book of Joshua, ngunit sa book of Joshua in the Bible, but the strategy of gaining prosperity, ito po ang tinuro ni Joshua sa Biblia. Palakpakan po natin ang Diyos. Hindi po by Hans power, influential people, hindi sa acquaintances, kilala tayo, mayaman tayo, lahat magawa natin, maging prosperous tayo, to gain much money, success, maging kilala tayo, hindi po yan. Ang Biblia ang sundin natin. Yung mga testimony, before natanggap, sabi ng Padre Romil, noon, walang bisikleta. Ngayon, brand new yung mga motor. Hindi lang sila. Testimony ng Talyos Mukosid, lahat pinagpapala. Sinong pinagpapala dito, itaas yung kamay. Sumigid ng malakas sa praise the Lord. Walang hindi pinagpapala. Basta membro ka ng Church of the Living God. Hindi meron tayong pastor na langin, grabe sakripisyo. Ito, the book of Joshua chapter 1 verse 7 up to 8. Kindly read the Bible. Ito po ang strategy, mga diskarte, how we gain prosperity. Ito po, basahin natin. Praise the Lord. Sa aklat ng Josue, Kabanata 1, ang talata ay 7 hanggang 8. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Amen. Naisagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses sa aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabubuting kawakasan saan ka man pumaroon. 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mong maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Palakpakan po natin ang Diyos. Isipin mo, only be thou strong and very courageous. Bakit sinabi ni Diyos, only be thou strong and very courageous? Courageous. Kasi bakit? Pag dumarating kasi yung mga pagsubok, trial sa buhay, parang ang tao magkaroon ng takot, mangiginig. Sabi nga, beside that, sabi ni Padre Ramil kanina, nang malapit na, may apoy na, masusunog na yung bahay nila. Nagugulat siya. Sabi nature sa tao na parang, ninireview sa kinakaba ka, pero ang Diyos kasama mo para maligtas ka. Sabi niya punong-puno yung refrigerator para yung inalsa yun, napalabas yan, maliit pa yung pintuan. Mga kama na alsa niya, hindi niya maintindihan bakit naalsa niya. Diba? Lumakas siya tumapang siya. Pero nang nawala na yung apoy, puri lang siya nga puri, lahat. Inalis yung apoy. Sinubukan yung pananampalataya. Nung wala ng apoy, inalsa yung refrigerator, hindi niya makaya. Hapat pa yung tumulong. Ibig sabihin, kailangan pa natin yung lakas at tapang sa paglingkod sa ating Panginoon. Be strong and mean courage, be strong and very courageous, that thou mayest observe according to the law of God. Pag hindi tayo maging matatag at matapang, hindi natin kaya masunod kung ano ang kalooban, batas ng Diyos. Kasi mag-atras sa panty ka magkaroon ka ng doubtful ka. Ay, susundin ko ba to? Gawin ko ba to? Hindi ba? So kailangan maging matapang, isa lang isipan mo. Sundin ko to, gawin ko to, bahala ng Diyos. Pag isa lang isipan mo, magawa mo yan. Kaya maging matapang, kaya mo masunod anong batas at kalooban ng Panginoon.
which Moses observed, commanded thee, turn not from it to the right and to the left. Ito tandaan natin. Pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, huwag yung atras abanti ka. Doubtful ba na, dito na lang ako sa kabila. Pupunta lang ako sa kabila. Ayaw po ng Diyos yan. Going straight ka lang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag ka mag-alinlangan. Kasi pag dalawang isipan mo, ay pupunta lang ako doon. Pupunta ako doon. Ayaw ng Panginoon po yan. Do not turn to the left or to the right or to the left. Thou mayest prosper whithersoever thou goest. Upang ikaw ay maging matagumpay sa lahat mong gawin at saan ka maroon. Bakit? Hindi ka pupunta sa kaliwa at sa kanan, diretso ka lang. Sanda mo sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Come what may, ano man darating sa buhay mo, basta going straight ka lang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Panginoon, kasama po natin. And this book of the law shall not depart out from my mouth. Ang Biblia hindi po mawala sa ating mga bibig. Amen ba? Be thou shalt meditate day and night. Adlaw gabi. Basahin natin ang Biblia. You have to meditate, read and meditate the Word of God araw at gabi. Minsan Kristiyano tayo, sa sambahan natin nadala ng Bible, minsan wala pa nga tayong dala eh. Pagdating sa bahay, itapon natin sa tabi. Hindi man natin tinutuki, hindi natin binabasa ang Biblia. Mali po yun. Hindi po yan ang strategy na gusto ng Diyos ituro sa atin upang tayo magkaroon ng good success and prosperity in life. Araw-gabi, basahin mo Biblia, meditate the Word of God day and night, and observe to do according to all that written therein. Sundin mo at gawin mo ang lahat na nakasulat sa banal na kasulatan. For then, may dugtong. Nakikinig ba kayo? For then, to all that is, for then, thou shalt make thy way prosperous. And then, thou shalt have a good success. Pagkatapos sinunod mo yon, araw-gabi, nabasa mo Biblia, at sinusunod mong lahat na mabasa mo sa Biblia, sabi, pagkatapos yan, ang daan mong, dadaanan mo, lahat gagawin mo, magmatagumpay ka. Palakpakan natin ang Diyos. And that shall make thy way prosperous, and then, sunod, thou shall have good success. Matanggap mo ang mabuting success sa buhay mo bilang Kristiyano dito sa lupa. Amen ba? Amen ba? Yun po ang strategy na dapat sundin ng Kristiyano in the book of Joshua. Hindi yung gawa ka ng paraan mo para mag-successful ka, gamitin mo yung hand power mo, pupunta ka doon sa mga taong mga influential, mga mayaman, may mga kaya, gagawa ng mga relentless idea, kalukuhan, para makamit mo lang yung success, para magkapira ka, para maging yumaman ka, maging kilala ka, maging tanyag ka. Ayaw po ng Diyos yan. Hindi yan ang turo sa Biblia. Ang turo sa Biblia, sundin mo dito nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal. In the book of Joshua. Kasi Kristiyano tayo eh. Brother Ramilo, manggagawa siya. Linggo, 2 linggo, inabot na 1 buwan. Inuuna niya ang gawain ng Diyos. Inuuna niya ang gawain ng Diyos. Wala sa pakialam kung baka hindi siya patrabaho, hindi siya natatakot. Inuuna niya. Tinatayuan niya. He observed the law of God. He observed the word of God. Binabantayan niya. Sabi ang bersikulo niya, gano'n eh. Seek ye first the kingdom and his righteousness, and all these things shall be unto you. Unahin mong kaharian, pagkatwiran ng Diyos, ang lahat ng bagay idiragdag sa iyo. Ginawa niya. Tingnan mo yung testimony. Yung manager, may-ari, sila naguguluhan sa kanya. Pati mga kasama niya, naguguluhan sa kanya. Ano ka ba? Anong pinatawag siya? Bakit palagi ka absent? Ganito. Sir, pupunta ako sa krusada, sa gawain ng Diyos.
Nakikita ko yung mga himala, mga bulag nakakita, pilay nakalakad. Grabe himala nangyari sa buhay namin dito. Kaya ganitong nangyari, bakit isang buwan ako hindi makapasok? Anong sabi? Imbis expected na makasama na iparesign ng football sa trabaho, anong yari? Anong sabi ng may-ari? Okay, gawin mo yan palagi. Basta ipag-pray mo lang yung ating kumpanya, lalo tayo papalain. Amen! And they make thy way prosperous, and then thou shalt make you have a good success in your life. Gagawa ang Diyos na ikaw ay maging matagumpay. Then thou shalt thy way prosperous, and then thou shalt have a good success in your life. Ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ikaw ay maging matagumpay at ikaw ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Basta sinusunod mo ang kanyang kalooban. Amen ba? Praise the Lord. Sunod. Ito yung mga strategy, sekreto. Psalms chapter 1 verse 1 up to 3. Kindly pakibasa. The book of Psalms chapter 1 verses 1 up to 3. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 1, ang talata ay 1 hanggang 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, Amen, pakinggan niyo po. ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga maglilibang. 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, Amen. at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. 3, at siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng maagos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anong kanyang gawin ay giginhawa. Palakpakan natin Diyos. Ano mang gawin niya, siya ay giginhawa. Lahat na gawin mo, you became prosperous. Ito yung payo ng Biblia. Mapalad ang tao. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Mapalad ang tao hindi lumalakad sa payo ng sanlibutan. Kung may problema ka, huwag ka doon pumunta sa mga psychiatrist, huwag ka doon pumunta sa mga sanlibutan ng mga counselor. Doon ka pupunta sa mga taong espiritual. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. Hindi siya tumatayo sa didaanan ng mga makasalanan. Kaya bawal makilobilo ng palagi sa mga taong makasalanan. Kung makilobilo man, kailangan mayroon kang limitasyon, maging wise ka. Hindi ka pwede susunod sa kanilang mga ginagawa. Kaya lahat nilang ginagawa, puro makasalanan. Ikaw ay matuwid, hindi ka pwede, ikaw nga matuwid, ay madala ka ng taong hindi matuwid. Tayong mga matuwid, dadalhin natin yung mga taong hindi matuwid. Yung mga taong makasalanan, silang dadalhin natin, turuan natin ng tamang aral sa Biblia upang tayo palagi magbatagumpay sa ating mga lakad. Yan ang sabi sa Biblia. Palakpakan natin ang Diyos. Huwag kang tumayo sa daanan ng mga makasalanan. Amen ba? So that your way will become prosperous. Magmatagumpay ka malagi. And but his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. Gano'n lang palagi. And his delight in the law of God. Ang ating katuwaan, ang ating kagalakan ay ang pagsunod sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka natutuwa doon, nagagalak sa mga cellphone, pananood mo sa libutan, hindi ka natutuwa po doon. Ang kinatuwaan mo ay ang pagsunod, pagtingin sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. And in His law, yung mga batas, araw-gabi, ay basahin mo. And in His law, that He meditate day and night. Ang mga batas ng Diyos, kautusan, araw-gabi mong basahin. I-meditate. Kung sa Bisaya, pamalandungo natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi kung minsan, iba na kayong mga tao eh. Yung mini-meditate, araw-gabi, cellphone na lang. Amen. Amen.
Di ba ka maka-amen? Pag ginagawa mo to, and he shall be like a tree planted in the rivers of water, that bringeth forth his fruits in this season. Pag ginagawa mo na to ang mga araw-gabi minitit mong salita ng Diyos, hindi ka tumatayo sa daan ng mga sanlibutan, at ang iyong counsel hindi po sa mataong sanlibutan. Sabi niya, parang kahoy ka tinanim sa kilid ng ilog na may tubig. Siyempre, palaging dinidiligan ang ugat, kaya palagi nalalamigan ang puno ng kahoy. So anong mangyari? That bringeth forth his fruits in his season. Magdala palagi ng bunga sa kanyang kapanahunan. Palagi mamumunga, palagi namumukadkad, palagi namumulaklak, palagi nagbubunga. Ibig sabihin, ikaw ay palagi kang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. His leaf also shall not wither. Ang kanyang mga dahon hindi po malalaya, malalanta. At ang bawat gawin natin, whatsoever he doeth shall prosper. Lahat nating gawin, tayo po ay magtatagumpay. Nakikinig ba kayo? Palakpakan natin ang Diyos. So purely spiritual ang counsel ng Biblia. Gusto natin magmatagumpay, pagkapalain tayo. Sundin natin ang salita ng Diyos. Hindi po yung mga sabi ng mga marunong na mga tao. Sabi nga ni Doc kanina minsan ang tao hindi makalapit sa totoong paglilingkod dahil believe sa sarili. Amen? Mahirap yung believe ka sa sarili mo. I am a doctor of philosophy. I am a graduate of philosophy. I am a lawyer. Marunong ako. So bakit? Sino magkumbinsi sa akin? Sino paniwalaan ko? Mga mas marunong ko sa kanya. Yung mga aral sa akin ng prinsip, wala namang pinapos po yun. Believe sarili. Pero ang salita ng Diyos, pag napakinggan mo pala, kung you delight in the law of God, lalo ka pala pagpapalain. Amen. Kasi yung mga apostoles, tinawag na Diyos, walang profesional Walang profesional. Only si Locke, doktor. Pero hindi naman sinabi kung ano, doktor o medicine ba, o kwak doktor, basta doktor. Si Mateo, tax collector alam mo namin tax collector, mangluloko rin, nililubag yung buwis Mangluloko. Si James, si Peter, si John, wala, mga mangingisda lang. Ang alam lang, mamingwit. Ang alam lang, maghagis ng pukot, magtahi ng pukot. Yun ang alam, walang alam. Pero nang tinawag sila ng Panginoon, naging apostoles. Yung marunong ng mga tao, mga marunong na tao, pinangaralan nila. Ang gobernors, mga kings, pinangaralan nila. Dahil bakit? Kasama nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Naging prosperous sila, naging successful sila. Dahil sinusunod nila ang kalooban ng Panginoon. Ang gusto pala ng Diyos, you have to come Him with humbleness. Lumapit ka sa Diyos ng buong pagpakumbaba. Forget yourself, who you are. Ang pinaka-hindrances ng good success and prosperity in your life, yung pride. Yan ang pinakamalaking pader na hindi ka daluyan ng tamang good success and prosperity blessing because of pride. Ayaw mong mapangaralan ka. Ayaw mong turuan ka mas ng bata sa'yo. Gusto mo ikaw lang mangaral. Dapat pag wala kang pride, kahit maliit na bata magsabi sa'yo, tama naman, pakinggan mo yon. Amen? Kahit bata lang yan, tamang sinasabi sa'yo, pakinggan mo. Hindi naman nakakasama sa'yo yan. Pero sabihin mo na, sino ka nga bata mangaral sa akin? Sino nga musmos magturo sa akin? Pride po yun. Iyon ang the great hindrances sa puso mo nga hindi mo makamit ang prosperity and good success in life because of pride. Si Lucifer, simpleng anghel lang. Naging utosan lang ng Panginoon. Ay because of pride, gusto niya talaga malampasan pang Panginoon.
Gusto niyang pantayan ang Panginoon. Higitan pa ang Panginoon. Wala namang alipin mas mahigit sa kanyang busing. Amen? Amen. The servant is not above to his master. Hindi man pwede. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Kahit right hand pa siya, bodyguard pa siya, dahil gusto niya lampasan ng Panginoon, anong ginawa ng Diyos? Tinapon sa impyerno. Because of pride, tinapon sa impyerno. You cannot receive the good prosperity and good success in life kung ikaw ay mayabang. Amen. Amen. Alam mo, subukan ka ng Panginoon eh. Kung gaano ka tatag na Kristiyano at wala kang pride. Dito sa church, may mga patakaran tayo. May mga choir members. Kayo mga choir members, may mga assignment. May mga duties. May mga leaders. May mga assistant leaders. May mga ordinary. Ito kasubukan ng Diyos. I-assign ka sa CR. Ayaw mo maglinis ng CR. Kaya, bakit ako mag-assign CR? Pambira, abogado ako. Sila kayo lang. Kahit leader ka pa, wala ka naman tinapos. Ako hindi ako pwede maglinis ng CR. Hindi mo pwede ako sabihan. Oh? Nakita niyo makikita natin sarili natin. Ano tayo? Hindi mo ako pwede utusan. Hindi mo pwede ako pangaralan. Dahil mas marunong ako sa'yo. Malaking pride yan. Jumbo ang fried chicken mo. Amen. Amen. Jumbo ang fried chicken mo. Dapat matuto tayo magpakumbaba. Dahil bakit? Ang sinusunod natin dito ay ang salita ng Diyos. We are delighting in the law of God. We are delighting in the law of God. We are observing the law of God. We are observing the word of God. Kristiyano tayo. If you want to have a good success in life and prosperity, you must to be humble yourself. Marunong ka magpakumbaba, marunong ka sumunod, marunong ka magpasakop, marunong ka umobey. Kahit superior mo siya, superior ka pa, siya mababa sa'yo, ay gaso, pinagpapala sa sa'yo. Nabaliktad, siya naging superior mo, dapat marunong ka rin sumunod. Para palitin ng panahon, iangat ka naman ng ating mahal na Panginoon. Kasi ang ating binabasihan dito, hindi yung sarili natin, kundi ang pagsunod natin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi na, mga doktorate sila, may mga karunungan sila, Kennel, pero bakit hindi dahil na napilitan lang kami magbabautismo dahil meron kaming purpose sa Diyos mo ko say no. Sabi na, this is our personal decision in life to accept the Lord, to accept the baptism because it's my personal. This is for our own self, for our own benefits, it's for my own salvation, not any others. Walang interest na iba. Dahil gusto nila, they humble themselves. Nagpakumbaba sila dahil they know that someday they have a good success in life and prosperity. Why? They know how to serve and do it the will of God. He obeys, sumunod sila. First of all, yung ating kaligtasan. Ito mga minamalakas na laling kaligtasan natin dito. Kahit wala ka ng pera, basta langit ka. Kahit wala kang tinapos, basta langit ka. Kahit wala kang rangko, basta langit ka. Importante yung kaligtasan. Di walang babayad, walang bibilisin ng kaligtasan mo. Only the Lord. Only the Lord. Ang Panginoon ang bumili ng ating kaligtasan. He paid in the cross of Calvary. So we must be humble like our dear Jesus. We shall be like Him like our dear Jesus. Magkatulad tayo ng Panginoon. Ang Panginoon, grabe. Ang kanyang ugali. He very humble. Humanity, grabe. Patience, hindi basta-basta. Love, grabe. Kailangan makita sa buhay natin yung the 9 fruits of the Holy Spirit. Pag wala sa yung the 9 fruits of the Holy Spirit, hindi ka matawang Kristiyano. Di wala kang love.
wala kang patience, wala kang peace, wala kang joy, wala kang goodness, meekness, kindness, wala kang long suffering, wala kang patience, wala kang faith. Pag wala sa iyo 9 fruits of the Spirit in your heart, hindi ka matawag nga tunay Kristiyano. Ibig sabihin, wala mananahan sa puso mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Bila makadurog ng pride, self-interest, lahat, carnalities sa ating puso ay ang Holy Spirit lamang. Because the Holy Spirit is power to undo all our fleshly and carnal desire and pride in our life. Kaya palagi ka magsumikap, pag magpupuri tayo, sumigaw ka, kailangan manginginig ka, malamang presensya ng ating mahal na Panginoon. You serve the Lord with fear and trembling. Buong taos puso nagpanginginig. Parang Holy Spirit mananaan sa puso natin. Mawala yung isipan ng mga masamang isipan, mga desire sa puso natin. Punong-puno ng presensya, puno ka ng presensya. Grabe ang Holy Spirit nanaan sa puso mo. Maamo ka. Maamo. Kahit pitikin yung ilong mo, nakasmile ka lang. Kahit pitikin yung tainga mo, nakasmile ka lang. Wala kang reklamo. Wala kang opposition. Wala. Sunod-sunuran ka lang. Basta para sa kabutihan ng pagsabuhay natin. So, para sa looban ng ating Panginoon. You can conquer your pride and ego because of the power of the Holy Spirit. Pag wala sa atin yan, mga minamahal, useless ng ating pagkakristyano. We cannot fully receive the blessing na pinangako ng Diyos. Pag if you do it, the will of God, you shall like a tree planted in the rivers of water, that bringeth forth his fruits in his season. The leaf also shall not wither, and whosoever he doeth shall prosper. Lahat mong gagawin, ikaw po ay magtatagumpay. Pagpapalain ka ng Diyos. Palakpakan po natin, Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Last verse. Proverbs chapter 3, verse 1 up to 4. Pakinggan niyo ang salita ng Diyos. Please meditate the Word of God. Proverbs chapter 3, verse 1 up to 4. Praise the Lord. Sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 3, ang talata ay 1 hanggang 4. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. 2, sapagkat karamihan ng mga araw at ang mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. 3, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig, ikintal mo sa iyong puso. 4, sa gayoy makasusumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Pakinggan nyo to. My son, my children. You know? Forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Huwag nyo to kalimutan, mga minamahal. Itago mo sa puso mo ang kautusan ng Diyos. For length of days, sa kahabaan ng araw, and long life. Hahaba yung araw mo, hahaba yung buhay mo, long life, and peace, kapayapaan, shall be add to thee. Idaragdag ng Diyos sa atin. Amin ba? Sipin mo? For long of days, hahaba yung araw natin, hahaba yung buhay natin, kapayapaan ang ating maramdaman, idaragdag ng Diyos sa ating buhay. Let not mercy and truth forsake thee. Huwag mong baliwala, isalikway ang awat katotohanan. Ngunit, itali mo sa iyong liig.
Itali mo sa iyong liig para hindi yan mawala. Para katulad yung mga ID nyo ba dyan, tinatali nyo sa liig nyo para hindi mawala yung ID mo sa martial. Kaya tinatali yung ID nyo nga martial para hindi mawala. Para makita na kayo mga martial. Dapat lalo na yung salita ng Diyos. Yung kautusan ng Diyos, itali natin sa ating mga liig. At write them upon the table of thine heart. Kung sa Bisaya, isulat natin sa tapan ng ating puso. You have to write it in the table of your heart. Isulat mo. Hindi yan mawala. Amen? Sulat mo dito. Oy, huwag ka magka-pride. Oy, huwag ka maging bugnutin. Oh, huwag ka maging mayabang. Sunod-sunuran ka lang. Amen? Isulat mo yan. Write them upon the table of thine heart. Kaya minsan, pag hindi natin isulat, mabura. Amen. Say mabura mawala. Kaya makalimutan natin. Pag wala na nakasulat dito, yon, makalimutan mo na. Babalik yung ating hindi magandang ugali bilang Kristiyano. Amen ba? 4. So shalt thou found favor and good understanding in the sight of God and men. Pag ginawa mo to, ikaw ay makatanggap ng pabor at magandang mabuting pag-unawa sa paningin ng Diyos at sa mga tao. Amen ba? Napakaganda. So shall thou find favor and good understanding. Palagi kang maunawaan ng Diyos. Palagi kang bigyan ng pabor ng Panginoon. At sa ibang mga tao, ang mga tao mabibless sa iyo pag nakita ka. Malugod sa iyo, kapatid natin, glory to God, very humble. Walang reklamo. Kahit pagod na, magwalis pa rin ng CR, magbuhos pa rin ng CR. Walang reklamo. Matagal na nakatayo sa gate, walang reklamo. Ang tao nakatingin, you shall find favor and good standing in the sight of God and men. Yung mga tao, magbigay pabor sa iyo at bahala, mabuting pag-unawa. Lalo ang Diyos. Pero kung wala yan sa puso mo, ulitin ko, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life, peace, and shall be added unto thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them up about thy neck, and write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and in men. Palakpakan po natin, Diyos. Ito mga salita Diyos nagpapaalala sa atin. Mahirap maging totoong Kristiyano. Amen? Mahirap maging totoong Kristiyano. Pag makalimutan mong kasuhan Diyos. Kuminsan Kristiyano na tayo, prominsan naging hypocrites tayo. Bakit? Nabubura sa puso natin yung mga kautusan ng Diyos. Amen ba? Ha? Pag nabura na nga sa puso natin, naputol na yung tali sa liig natin, minsan, mawala yung ating tunay ng pagkakristyano. Hindi ka na makabigay ng favor sa Diyos at good understanding, even your kapwa Kristiyano. Imbis maging blessing ka, maging pagpapala kasi yung kapwa Kristiyano, nako, maging katitisuran ka. Kaya tanggalin natin sa puso natin, huwag natin tanggalin ang salita ng Diyos. Huwag ka maging tampuhin nga Kristiyano. Huwag ka maging luuran nga Kristiyano. Huwag ka maging mamayabang na Kristiyano.
Amen. Amen. Hindi ka lang nakamusta, magtampo ka agad. Hindi ka lang nasmilan, magtampo ka agad. Amen. Napagsabihan ka lang ng konti, magtampo ka agad. So, ibig sabihin, naputol na yung nakatali sa liig mo ng mga salita ng Diyos. Nabura sa puso natin yung mga utusan ng ating Panginoon. Nawala. Kaya ito'y palaala lamang tong salita ng Diyos upang palagi kang bigyan ng pabor ng ating Panginoon. At bigyan ka ng mabuting pag-unawa ng Diyos maging sa iyong kapwa. Amen ba? Dapat maging blessing ka. May isang nagstay dito sa pastoral, hindi naman talaga worker eh. Gusto nila talaga mag-worker. Sabi niya, nag-stay dito sa pastoral, hindi ka nagpaalam ang mag-worker. Nang meeting-meeting kami, sabi, ba dito ka nag-stay? Sabi, gusto ko mag-worker. Okay. Sabi ko, alam mo ba yung buhay ng worker? Yung worker came from the word work. Ayan. Ang worker came from the word work. So pag worker ka, so magtrabaho ka. Di ba? Unang trabaho ng worker, siyempre, pagpupuri. Pagising sa umaga, alas 4 o'clock in the morning, magpuri ka na, awitan mo na, palakpakan mo na ang Diyos, sayawan mo na, sigawan ka na, sigawan mo na ang Panginoon, pagsisigaw ka ng buso hanggang alas 11. Yan ang worker. Tapos ng puri, siyempre, pahinga, unti, may mga trabaho dyan, trabaho ka, menial duty. So pagdating naman ng alas 4 sa hapon, start naman yung spiritual puri. Puri naman hanggang alas 7. Pagdating ng alas 7, pahinga ka, kakain ka, may trabahoin ka yan. Yun ang buhay ng worker eh. Buhay ng worker. Itong worker na to, ibang style. Lahat ng trabaho na. Tapos puri. Yung mga winalisan na ng mga worker na iba, winalisan na ba? Wawalisan niya ulit. Hindi siya nagawalis sa marumi. Ang winawalisan niya, malinis na. Doon pa sa harapan ko. Eh, ano yung ibig sabihin? Nagawalis ka sa harapan ng Olympic machine, pakitang tao ka lang. Para hipuin yung puso kong bigyan kitang blessing. Lalo hindi ako nagbigyan ng blessing. Dahil bakit? Hindi ako nahipo. Kasi, nawalisan na eh, malinis na eh. So, hindi alam trabaho niya. Ayan. Sa likod, bibili siya ng mga kandado, lagyan ng kandado yung likod, tapos bigla siya magreklamo. Labinupi, sabihin ko lang sa inyo. Yung kandado ko linagari, makadina ko linagari, sinira nila. Kasi, mga tao dito, panay, dito lumalabas, dalang mga nagnanakaw, anong ginapangawat na lang. Sabi ko, sinong nakita mo nagnakaw? Naglagari ng iyong kadina at kandado? Ya, mahirap magsabi. Sabi ko, wala ka nang nakita. Kaya mahirapan ka magsabi. Nung Thursday, Monday, Thursday, Good Friday na wala. Nagbalik ata nung gabi na ng Saturday. Pero ba't ganyan ka lang? Nakasapatos, pugi na siya. Sabi, wala man ka nagpaalam, wala ka respeto, galang dito. Malis ka. Inanggap ka dito eh. Sabi, nagpaalam mo kay Kinkin. Kay Kinkin na mo nagpaalam. Alam mo naman si Kinkin yung bata eh. Puro laro lang yun eh. Sabi ko, wala man sinabi. Ngayon, sabi niya, bilang binopi, mo gawas na ko sa pagka-worker, sa pastor. Sabi ko, ay, mo desisyon yan. Ya, wala na kasi. Wala na akong suot niya barong kasi pinanggugunting niya. Wala akong mga damit, pinanggugunting nila. Sabi ko, sinong nanggunting, naggupit sa iyong mga barong? Sabihin mo nga. Mahirap na magsalita, baka mag-away kami. Sabi ko, yung salita mo, hindi mapaliwalaan. Paano masabi pinagugupit nila yung mga barong mo at mga damit na wala man kayo nakita na gupit? Diba? Mahirap, di ba? Pinagugupit. Baka mag-away kami. Sabihin mo, sino naggupit? Si Robert? Si Ray? Sino ba? Wala man siya nasabi kung sino nagugupit ng barong. Kawal dahilan mo lalabas ka, simple lang ang bagay. Dali lang, maraming barong ang ipalit sa'yo. Marami akong barong dyan, hindi ko na ginagamit. Kaso lang, parang saya.
Paripir mo. Wala, hindi na mapigilan eh. Lalabas ako. Lumabas ako sa nung gabi. Sabi ko, lalabas man kayo kung na-desisyon, bahala ka, samba ka lang dito, pagpagamit ka pa ng adult choir, wala na, hindi na bumalik. Hindi na sumamba. Hindi na sumamba. Tingnan mo? Bakit ganun ang ugali ng tao? Hindi nakasabit sa liig niya yung salita ng Diyos. Hindi nakasulat sa puso niya yung mga salita ng Diyos sa mga balaod ng Diyos. Wala. Walang nalaman. Walang nakasulat. Walang nakaguhit. Wala lahat. Walang nalamdaman. Kung puno ka ng salita ng Diyos sa puso, nakatali sa puso mo, nakasulat sa liig mo, lahat yan, ikaw ay manatili tapat. Kaya bakit? Alam mo ang salita ng Diyos na pag sundin mo to, you shall find favor and good standing in the sight of God and in men. Men, siyang kapwa. Siya wala. Siya ang galit, siya ang kapwa. Yung kapwa niya, wala rin sinasabi na natutuwa sa kanya. Ang nasabi siya, puro reklamo, hindi maintindihan. Bakit? Walang nakasabit sa liig niya ng mga kautusan ng Diyos. Wala nakasulat sa puso ng salita ng Diyos. Siguro, nag-working lang dito para libre kain. Libre ilaw. Libre tubig. Libre lahat. Hindi po ganon ang maging worker. Buddy Ramil sabi ng Panginoon, huwag ka na magtrabaho, maglingkod ka na sa akin. Suplayan ko lahat ang mga pangailangan mo. Pag sincero po, taos puso kang nag-commit ng sarili mo, magpagamit ka sa gawain Diyos, taos puso, naintindihan mo ang iyong ginagawa. Hindi ka kulangan ng Diyos. Sabi na nagtatrabaho pa siya, hindi siya makabili ng bisikleta. Walang natira, kulang sa pangailangan. Nung nag-worker na siya, binigyang buong buhay niya, grabe. Wala siyang sweldo, nagulat yung mga kamag-anak. Na yung bahay na puno ng appliances, wala naman nagtrabaho. Walang sweldo. Doble-doble mga motor yung brand nyo, walang sweldo. Bakit? Sino nag-supply? Ang Diyos. Bakit? Pag ginawa mo ang kalooban ng Panginoon, sabi ng Biblia, you shall thou find favor and good understanding in the sight of God and men. Ganun lang kasimple ang paglilingkod sa Diyos. Pag buo yung puso mo, sundin mo, gawin mo, ganapin mo ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, nagbago na ng bersikulo yan. Noon, Matthew 6:33. Nung wala pa siya, may trabaho pa siya. Nung nawala sa trabaho, nag-worker, ang bersikulo yan, nagbago niya. Philippians 4:19 na. And my God shall supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hindi tayo kulangan ng Diyos na ipabayaan. And my God shall supply all our needs. All. Lahat ng ating pangailangan isupply ng Diyos. According to His riches. Grabe kayamanan. Magitan ng kayang kayamanan sa langit. Sa langit, walang piso doon. Walang dollar doon. Walang dinar. Purely. Diamante, brilyante, ginto. Grabe ang kayamanan. Sobra-sobra sabihan, my God shall supply all our needs according to my riches in glory in Christ Jesus. Malibitahan ba natin ang kapangyarihan at pagkamayaman sa Diyos? Tayo lang ang maling desisyon minsan. At tayo lang ang kulang sa pagsunod sa Panginoon. Please, write it in the table of your heart. And put it around about in your neck. So that you shall find favor
and good understanding from the Lord in the sight of God and all men. Palakpakan po natin Diyos mo minamahal. Hanggang dito lang ang ating mensahe. Palakpakan natin Diyos. Buhay ang Diyos natin. He is not here. He is risen. Siya po ay nabuhay na sa mamatay at umakyat na sa langit. Dati naman siyang buhay. Kaya minsan ang Diyos namatay at nabuhay. At ngayon, buhay siya sa ating puso. Kaya buhayin palagi natin ang Diyos sa puso natin. Buhayin natin sa puso ng salita ng Diyos at ang niyang mga kautusan. Upang sa ganon, we have to succeed in the eyes of God. Awitan natin. Hallelujah! Jesus. Singgit, hallelujah. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong Ikaw lumikha ng lahat. isa-isang anak upang matamo kaligtasan mo. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirong pagalatay sa katawan. Sa krus ng Kalbaryo, ika'y binago. Panginoon, salamat mo sa kabutihan mo. Salamat sa kabutihan mo. Tunay at tapat niyang kaligtasan ko. Salamat, Lord, salamat. Dapat kang purihin, dakilain sa sabahin, pagkat ikaw ang Diyos sa mapapalit. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong Singgit, hallelujah. kaisa-isang Thank you, Lord Diyos. upang matapos kaligtasan mo. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo iyong kamatayan. Tiniis mo ang iyong pagalatay sa katawan. Sa God bless you. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain sa sabahin.
kang purihin, sambahin, pasalamatan. Dapat ka sa iyong kamag-ibig na butihan sa buhay. Salamat sa nakilang kaligtasan, libre pinagalo mo sa aming buhay, mahal na Panginoon. Maraming salamat, Lord, for the great salvation that gave into us, Mother God. Hallelujah. Salamat sa iyong kahabagan. Patuloy mo kaming kinahabagan, kinaawaan. Habang naramdaman pa natin presensya, mga minamahal, lahat tayo ba'y dumalangin, itaas yung kamay, kausapin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos sa mga nasa atin sa Panginoon Jesus, mahal na Panginoon. Maraming salamat, dakilang habang at awa mo sa buhay. Sa dakilang kaligtasan, pinagalo mo sa amin, Lord. Sinakilang kaabagan, pag-ibig mo, Lord, na matas ko sa Kalbaryo dahil sa aming buhay. So natdalangin namin, dearest beloved parents, the Lord. Pagpalain mo mga anak mo sa araw to, Lord. May taglay karamdaman, paggalingin mo sa mga problema. Pagpalain mo sa material, financial, physical, higit sa spiritual, Lord. Bless them so much and protect them always in their life, Lord. Remove their vices, hallelujah, weaknesses, poverty in their life, Lord God. Heal the sick from the problem right now, God. To the first prayer, beloved pastor, praise the Lord. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Habang nakataas yung kamay na isa-isa patong siyo, wala tayong mag-rebuke with all power authority. O pumalapay mo sana po ibabang kayong kapangyarihan sa maglagitaan. Lahat magkaramdaman, problema, kahirapan, ibabang kapangyarihan, pagalingin mo sa lahat ngayon din sa Panginoon Jesus. I bind the power of darkness, demons, infirmity, the sickness and diseases. Cast out for in the might of Jesus. Be healed right now from this blessed ambulance and peace, sickness, spiritual. Remove their bonds and problem in life. Bless them, healness in right time of God. In Jesus, make them prosperous and good success in life, Lord. In Jesus' name, amen and amen po sa Lord. Hallelujah. Palagpakan natin, Diyos, mga mahal. Lahat tayo tumayo. Taas yung kamay. So bigyan tayo ng malakas na hallelujah 3 beses. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Amen. Maraming salamat po. Tapos ating gawain, mga minamahal, kukuha tayo ng special offering upang dagdag na mga pangailangan sa church. Opo, nagilang Diyos, maraming salamat sa iyong makabutihan sa iyong matapos ng gawain. Sa lahat ng kapatid ng isang bigyan ng mga special love offering, Panginoon, ibalik mo makalimis ng panpala sa napapalain mo lahat sila. Panginoon, sa dalangin ng parents ng Lord, in Jesus' name, amen sa Lord, hallelujah. When you give
sa itong beloved mga koral. Maminamahal, tumayo tayong lahat. Dito po natapos ating gawain. O ating tawag na beloved Preacher Alvin Agan, ipagpari ating closing prayer, maminamahal. Tayo siyong kamay para proteksyon tayo ng Diyos. Huwag mag-absent, Wednesday, dito pa rin tayo. Friday, patuloy ang gawain, madala ng mga bunga para tayo po ipagpalain ng ating pinagmalawal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. God bless you po sa itong beloved Lord Preacher Kuya Andy. Minamahal tayo po'y manalangin. Hallelujah. Labing halang doon at banal na Diyos. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesucristo, maraming salamat sa paglangis mo simula sa pag-umpisa ng iyong banal na gawain. Salamat o Diyos sa patuloy na patuloy. Hallelujah, mga pag-ampo. Hallelujah, naming mahal na magulang sa iyo, beloved Pastor, Evangelist Wildy, Surad Almeida, sa lahat ng mga beloved Almeida children. Salamat o Diyos, nagtagumpay ang iyong banal na gawain sa araw na ito. Mahal na po yung hallelujah. Salamat o Diyos sa pagtihog mo sa mga pag-awitan, triple solemn, testimonyo, pag-awitan ng choir, pagpasabot sa pagbibigay o Diyos, labaw sa tanan ng iyong banal na salita namin pong napakinggan sa hapon na ito. At patuloy mo ito. Hallelujah, praise God. Hallelujah, magpabilin sa aming puso, isipan, damdamin, hanggang sa iyong pagbabalik o Diyos, upang ay patuloy mga paglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy yung panghawakan ng lahat ng mga kapatiran. Pag-ingatan niyo po sila sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan, paglalakbay sa daan, pagsakay ng sakyanan. Pag-ingatan mo na sila po'y makarating na safety o Diyos, hanggang sa iyong pagbalik. Patuloy mong ipanghawakan, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, we pray in Jesus' name. Hallelujah, Amen. hallelujah. God bless you po. Maglaman away tayo na mahal. We love you in the Lord. I just love you more. Mas take na po tayo. Next Sunday po, Holy Supper na po natin. So lahat ng mga ginagawa.